Alright mga kapatid, balita nga tayo, ibang bansa, international news, Israel-Iran. Di ba nagkaroon sila ng ceasefire mga tol? Pero tila ba, etong ceasefire na nangyari mga kapatid ay hindi naman talaga as in kapayapaan. Ito'y kumbaga sa laro, time first, di ba? Time out. Nagpapalakas ulit ang magkabilang panig, no? Ine-evaluate nila yung kanilang mga natamong damage. Nagpaparami ulit sila ng kanilang mga missile, ganyan. Tapos, bakbaka na ulit mga tol. Yan ang ating panonoorin mula rito sa WION. Sabi rito, Israel-Iran war. Israel and Iran brace for round 2. Mga tol, no? Round 2. Sabi rito, a fragile silence has fallen over the Middle East. But peace remains a distant dream. Medyo malayo-layo pa sa katotohanan mga tol, no? Frantic preparations underway in both Israel and Iran following their recent 12-day war. Satellite imagery reveals Iran racing to repair its nuclear sites, while Supreme Leader Khamenei issues chilling new warnings. Meanwhile, Israel is swiftly restocking its arsenal. Nagre-restock na ulit sila mga tol. And with massive US arms sales. Laki na naman ang kinikita ng Amerika. Including precision, JDAM, guidance kits, discover how both nations are evaluating damage, rebuilding defenses, and stockpiling missiles, bracing for what promises to be an even more devastating confrontation mga tol. Alam naman natin yan mga tol di ba? Ganun naman talaga Nagbabakbakan ng mga bansa, nagbabakbakan na magkalaban. Kapag ka medyo nagkakaubusan na sila mga tol, ano muna, time first, time out, ceasefire, tigil putukan, papalakas ulit sila. Etong Israel, nauubusan na sila ng kanilang air defense. So nagre-restock ulit sila, siguro hindi na less than 2 weeks, baka mas matagal na. Baka for 1 month na o good for how many months na. Ganun din yung mga missile ng Iran. Diba? Medyo, teka, ganito yung nangyari sa nakaraang labanan natin. Kailangan lalo natin pag-ingatan to. Natuto na tayo sa nakaraan. Medyo napakaraming nawala sa atin. Ganun mga tol, di ba? So ito, panoorin natin to mula rito sa WION. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. The 12-day war between Israel and Iran, which claimed over 900 lives in Iran and 28 in Israel, has fallen silent, but the cessation of hostilities does not really translate to peace. Both nations are now evaluating the scars of the conflict, Di ba? furiously rebuilding their shattered defenses, and now stockpiling missiles. Naghahanda na mga tol. Naghahanda na sila para sa kanilang round 2. Fight! Take a look. So dito sa round 1 masasabi nating KO. Win muna rito ang Israel, no? KO. It's been 1 week since the skies above West Asia have calmed down. Israeli air attacks and Iranian missiles have left a devastating trail. In Israel, these damaged buildings tell the tale of brutal force of Iranian firepower. Iran lost its top military leadership and scientists. Ito yung nawala sa Iran, yung mga top military nila, officials, mga scientists na kaya naman agad nila palitan yan di ba? Pero yun yung damage sa kanila. Sa Israel, siguro naman mas lalo nilang palalakasin o mas magiging mabisa yung kanilang air defense, yung kanilang Iron Dome. Kasi may mga nakalusot di ba? Siguro sa susunod na pagkakataon, mas lalo nilang patatatagin yun o kaya mas lalo nilang siguro dadagdagan pa nila. Israel claims it has destroyed much of Iran's stockpile of weapons and launch infrastructure. But Iran still remains a force to be reckoned with. Israeli military intelligence says Iran is rapidly building new missiles and its arsenal could swell to over 10,000 missiles by 2028.
On the other side, Israel, having expanded vast quantities of its sophisticated interceptor missiles, Diba? Nagparami pa sila. Mas marami pa ngayon kaysa dun sa mga nakaraan. Kasi nga, mataas din naman yung mataas din naman yung nasalag nila. Sa 500 plus na pinakawalan ng Iran, mga tol, 50 lang dun ang nakalusot, mga tol. Pero kahit sabihin natin, konti lang, 50 yung nakalusot. Doon nga lang sa isa ang laking damage na nung pwedeng mangyari 50 pa kaya. Diba? So, pero overall, dahil nga meron din silang bunker, etong mga bomb shelter, etong Israel, which is wala sa Iran, is onti lang yung naging casualties nila. Marami, oo, na damage na properties, diba? Marami. Pero yung casualties, 28. Well, ang isa lang is napakahalaga na niyan. 28 na wala sa kanila. Habang sa Iran, ang sabi rito is 900. Ang sabi naman sa ibang report, nasa 600. Well, kung ano man ang numero, alam nating mas malaki ang nawala dito sa Iran. Lalong-lalo na doon sa mga important VIP nila doon. Yung mga top officials, top generals, lalo-lalo na yung scientist. Diba? Kasi yun yung nagsasagawa ng kanilang goal na magkaroon ng nuclear arsenal. Yung mga scientists na yun. Yun yung mga nagre-research, mga gumagawa. Diba? Yun yung malaking kawalan ngayon sa Iran. Pero again mga kapatid, etong ceasefire na daw na to, etong tigil putukan na hindi daw nangangahulugan o sumasalamin sa kapayapaan. Ito'y parang nangangahulugan lang ng paghinga at pagpapalakas pa ng magkabilang puwersa. Baka yung susunod na labanan nila di hamak na mas malakas na kaysa yung nangyari nitong nakaraan, yung 12th day nila. and precision munitions, is engaged in its own urgent rearmament drive. The US, Israel's steadfast ally, has swiftly moved to replenish its depleted stocks. Israel is buying $510 million worth of ammunition. Diba? Laki ng ginastos ng Israel, mga tol. Ano, $510 million, oh. US approves $510 million sale of weapons. O, diba? Negosyo din, diba? Iran, US sends more munitions to Israel. reeling from Israeli strikes that pounded its critical nuclear facilities, is now racing against the clock. Satellite imagery reveals frenzied activity. Tehran works round the clock to repair the damage inflicted upon its atomic sites, Ano, ginagawa ulit nila, oh. including Fordow. Kasama na yung Fordo, yun yung binagsakan ng Amerika, eh. Experts who analyzed these images say an apparent crane and excavator seem to be working near one of the impact sites. The UN nuclear watchdog, on the other hand, says Iran could again enrich uranium in matter of months. In a matter of months. The capacities they have are there. They can have, in a matter of months, I would say, In a matter of months, buwan lang. a few cascades of centrifuges spinning and producing enriched uranium, or less than that. Supreme Leader Khamenei's warning of stronger retaliation if attacked again echoes across the region. Stronger retaliation. Chilling promise that Iran is not deterred but rather hardened by the conflict. Both sides have been hardened by the recent exchange of heavy fire, each acutely aware of the other's capabilities and vulnerabilities. The quiet across West Asia is deceptive. Yun nga yung mga kapatid yung inaasahan din, eh. After nitong 12th-day war nang nangyari sa pagitan ng Iran at Israel, marami silang natutunan at nakuhang lesson dyan na alam nilang sa susunod hindi na pwedeng maulit. Kaya both sides, mga kapatid, talagang mas magiging matindi at mas magiging malakas sila sa susunod na pagkakataon. At ang inaasahan, mga tol, yung kung magkakaroon man sila ng round 2, mas mas malala kesa dito sa nangyari nitong nakaraan. 'Di ba? Kasi nga marami silang natutunan dyan, at marami silang pagkakamaling nagawa. Halimbawa na lang, mga tol, ang Israel nauubusan sila o mauubusan na sila ng
ng kanilang Iron Dome kaya marami talagang nakalusot. Kahit na ang Iran ay nagpakawala ng iilan na lang, may nakakalusot pa rin. So malamang yan, mas patitindihin na nila yan. Ganun din naman sa Iran, mga tol. 'Di ba? May napasok sila ng mga Mossad. So ngayon mas magiging critical na sila sa pagbabantay para hindi masira yung mga air defense nila at saka yung kanilang mga missile launcher. Para hindi na sila mapipigilan pa kasi pati yung mga underground facilities nila nasira din dahil sa ginawang airstrike ng Israel. At isa pa, 'di ba, nabalita din mga tol na ang Iran ngayon ay mag-a-acquire ng mga Chinese-made plane, mga J-10C ng China. O di kaya na nilang tapatan din ang Air Force ng Israel. Yun nga lang, di natin alam kung gaano kagaling naman yung mga piloto nila. 'Di ba? So kaya nga sinasabi, mukhang mas magiging matindi etong magiging round 2 kaysa doon sa round 1, no? Tuloy natin. Beneath the surface, a furious rearmament race is underway. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who would be heading to Washington later this week, has vowed to prevent Tehran from ever rebuilding its nuclear facilities, raising the prospect of a future conflict. Bureau Report, WION. Yun na nga Pero hindi talaga mapipigil yan mga kapatid. Kasi alam nyo, nakasulat din naman talaga yan sa banal na kasulatan sa Biblia, di ba? Nakasulat na yan. So, ine-expect natin mga tol na hindi hihinto yan. Matitigil pansamantala kasi i-stock ulit sila, stockpiles, di ba? Pero hindi talaga totally magkakaroon ng kapayapaan kasi nga hindi naman yun yung nakasulat hindi naman yun yung nakatakda Magkakaroon ng labanan talaga Well, anong masasabi nyo rito? Pwede kayong magbigay ng komentaryo, pwede kayong mag-comment sa ibaba at magbigay ng inyong sariling reaksyon at opinion. Alright, hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.